Last year, ako at ang aking pamilya ay nagpasyang magpiknik sa malapit na ilog na tanyag sa lugar namin, kung saan may mga napabalitang kababalaghan. Ako naman ay hindi mapaniwalain basta hindi ko talaga napapatunayan, pero ito pala ang babago sa aking pananaw. Katatapos ko lang ng kontrata sa isang ginagawang bahay malapit sa bayan. Yun kasi ang hanap buhay ko na minana ko pa sa aking ama. Ang asawa ko naman ay sa bahay lang nananatili para mag-asikaso ng mga gawain at alagaan ang anak namin. Kami ay may isang anak na babae na si Mayra, 8 years old, at kami ay sina Michael at Sarah, ang kanyang mga magulang. Isang araw ng linggo, doon namin isinagawa ang picnic naming mag-anak. Naisip ko na mainam na ito, bago ako ulit magsimula ng panibagong kontrata, na tatanggapin ko dahil sigurado na namang matatagalan, bago kami magpiknik ulit. Sabado pa lang, naghanda na kami ng mga kakailanganing gamit sa picnic. Gabi pa lang, tinimplahan ko na ang mga karne at isda na dadalhin para ihawin. Balak kasi naming maligo at doon na maghapunan. May pedicab naman ako kaya walang problema sa masasakyan kung saan isang oras lang naman ang aabutin mula sa bahay. Kinabukasan, madali naman kaming nakarating dahil patag ang daan kahit hindi pa sementado. Inilagay ko sa tabi ng isang malaking puno ang pedicab para madali namin ito makita pagbalik at konting saglit pa ay narating na namin ang pakay. May ilang pamilya na rin ang naliligo. Siguro kararating lang din nila at hindi pa naman summer kaya medyo konti pa ang mga tao. Maganda ang pwestong napili namin. Sa ilalim ng malaking puno, naglagay kami ng banig at kumot para maging pahingahan dahil presko doon at hindi masyadong nasisikatan ng araw gawa ng makapal na dahon ng mga puno. Kahit hindi pa kumakain, ay agad naligo ang aking mag-ina. Noong nakaraan kasi, ay sa swimming pool sa kabilang bayan kami nag-outing. Iba kasi siguro kapag natural ang tanawin, kaya't mabilis na dumaan ang oras at medyo madilim na pero, nagpasya kaming manatili hanggat may liwanag pa. Habang kami ay nasa gitna ng aming kasiyahan, biglang sumulpot yung tour guide na nagbabantay sa ilog para sabihan kami na huwag magpaabot ng dilim dahil baka kami mapahamak sa paliligo. Medyo nagalit pa nga ang asawa ko dahil sa sinabi ng tagabantay ngunit nag-okay naman ako pero nakaramdam ako ng takot na hindi ko maipaliwanag kung bakit. Sa dahilang, balita kasi na maraming mga elemento doon ang nakikita kapag gumagabi na. May iba pa nga na nawawala pa, kahit hindi naman masyado kalayuan ang lugar. At ilang sandali pa, nag-alisan na ang ibang mga tao na naliligo doon kaya, kami na lang tatlo ang naiwan. Ipinagpatuloy ko lang ang pagluluto ng ulam na kakainin namin habang ang asawa ko at anak ay naliligo malapit sa batuhan ng nasulyapan ko ang aking anak. Napansin ko ang pagtataka sa mukha ni Mahaira habang siya ay nakaupo sa malaking bato malapit sa ilog habang nakatingin sa direksyon sa ilalim ng tubig na parang mayroon siyang inaaninag. Maya-maya pa, napabalikwas ako nang biglang may narinig akong malakas na hiyaw kung saan napahandusay siya sa gilid ng bato at tila ba mayroong kumakaladkad sa kanya at ang asawa ko naman ay hindi makakilos sa pagkabigla. Walang ano-ano, biglang lumubog pa ilalim sa tubig ang anak ko pero mababaw lang naman ang tubig sa kinalalagyan niya kaya hindi ako makapaniwala nang tuluyan siyang naglaho. Dali-dali ko siyang pinuntahan para saklolohan habang nanginginig ang mga tuhod papunta sa kanya. Kitang-kita ko ang tubig na malakas ang paggalaw dahil sa pagpiglas ni Mahaira. Paglusong ko, nahawakan ko ang aking anak sa kanyang braso at agad ko siyang hinila pa itaas. Pakiramdam ko, may malakas na puwersa na humihila sa kanya pailalim at dahil doon kinilabutan ako sa takot habang
nag-isip para sa kaligtasan niya. Maya-maya pa, tila bumitaw yung humihila sa mga paa niya nang nagsimulang magulo ang isipan ko at hindi maintindihan ang nangyayari. Niyakap ko si Mahaira at dinala sa ilalim ng puno habang takot at balisa ang bumabalot sa anak ko kasabay ng pag-iyak nito. Nang siya ay tumahan, pautal-utal niyang sinabi na may humila sa kanya na maliliit na mga kamay at nangilabot ako nang sabihin niya na ang may-ari ng kamay ay kahawig ng isang malaking palaka na kulay berde ang balat. Tandang-tanda ko pa nang sabihin niya na malaki ang puting mata nito na may guhit na itim sa gitna. Labis akong nagtaka nang makita ko ang marka sa mga binti niya na malinaw pa ang mga bakas nito. Tila 3 lang ang mga daliri. Halos patakbo naming nilisan ang iglog dahil kumakalat na ang dilim habang sinasamsam ang mga gamit sa pagmamadaling umuwi kaya naiwan na namin ang mga pagkain. Bago kami lumampas sa isang mapunong lugar, nakita namin ulit ang tagabantay ng ilog. Kanina pa pala siya nandoon na nakatingin. Umiiling at nagwika. Sabi ko naman sa inyo, huwag na huwag kayong magpapaabot ng dilim.